Hello po sa inyong lahat! Ako po si Sheka at welcome po sa panibago nating Japanese tutorial video. Sa video po na to, pag-aaralan po natin ang Japanese verbs. Ang Japanese verbs po o action words o mga salitang nagpapahayag ng kilos o galaw ay may iba't ibang mga katangian. Medyo iba po ito sa verbs sa English. Dahil una sa lahat, ang verb tenses po sa Japanese ay meron lamang dalawang form. Yun ang present form at past form. Yung present form, ginagamit po yan to express present and future tenses. Yan yung mga nagtatapos sa mas. Yung past form naman po, yan po ay ginagamit to express past tense, present perfect tense, at past perfect tense. Ayan. So, dalawa lang po yan. Isang mas form at isang mashita form. Kung naririnig niyo po yung mga ending na yan in Japanese. Okay. Pangalawa po, ang Japanese verbs po ay may levels of speech. Alam po natin na ang Japanese language ay medyo komplikado because of its levels of speech. At yung mga levels na yan ay ang mga sumusunod. Una, yung plain form na ginagamit po natin kapag nakikipag-usap tayo sa mga kakilala, ka-close, mga kapamilya. Ayan. Pangalawa po ay yung polite form na ginagamit natin sa mga katrabaho, ayan, at sa mga mas nakakataas sa atin at gusto nating maging magalang. Pangatlo ay yung honorific form. Itong honorific form naman po ay ginagamit para itaas yung mga kausap natin. At yung humble form naman po ay ginagamit para ibaba ang ating sarili. Ayan, so yan po yung mga levels of speech in Japanese at yan ay konektado sa verbs dahil ang mga verb forms ay maiiba depende sa kung anong levels of speech ang ginagamit ninyo. Pangatlo, meron pong groupings or verb groups sa Japanese. Kailangan po nating i-memorize or i-familiarize ang sarili natin sa mga grupo na to at sa mga verbs na nakapaloob sa kada isang grupo. First group ay ang regular one verbs o tinatawag din na U verbs. Pangalawa ay yung regular two verbs o yung tinatawag na Ru verbs. At yung pangatlo naman ay yung tinatawag na irregular verbs group. Narito po ang tatlong grupo ng Japanese verbs. Una ay ang regular one verbs o yung mga tinatawag din na U verbs. Ang mga U verbs ay nagtatapos sa U, Ku, Gu, Su, Tsu, Nu, Ru, Mu, at Bu. Halimbawa, kau, kaku, oyogu, hanasu, matsu, shinu, toru, yomu, tobu. Ang mga regular two verbs naman, o yung mga tinatawag na Ru verbs, ay nagtatapos sa eru o iru. Halimbawa, taberu, miru. Pero, may mga regular one verbs din po na nagtatapos sa eru at iru. Halimbawa, kaeru, hairu, shiru, hashiru, kiru. Ilan lang naman po ang mga regular one verbs na nagtatapos sa eru at iru, kaya tandaan nyo na lang po. At ang pangatlong grupo ay ang irregular verbs group kung saan napapaloob ang suru at kuru. Dalawa lang po ang verbs na nandyan, pero lahat po ng noun plus suru combinations ay napapaloob sa irregular verbs. Tulad ng benkyou suru, unten suru. Ayan. Ito po ang tatlong grupo ng Japanese verbs at ang nakikita niyo po ay ang kanilang mga dictionary form. At mula po sa dictionary form na yan, i-conjugate po natin sila depende sa levels of speech at depende po sa tense ng verb. Yun lang po. Sana po may natutunan kayo. Maraming salamat and see you again sa susunod namin na video.